Okay, so hello everyone. Welcome to my YouTube channel. I am Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Kaya kung bago ka pa lamang dito guys, don't forget to like, share, and subscribe. Then hit the notification bell para updated kayo sa ating mga latest videos tungkol sa electronics, robotics, Arduino, and the technology. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin yung mga different types of sensors na ginagamit sa mga robotics at the automation. So we will discuss one at a time. No? Kung makikita natin sa ating screen, we have the ultrasonic, the IR, the LDR, the temperature, and the motion sensor. So lahat yan, i-discuss natin. Ano nga ba yung function ng bawat isa? Okay? So, let's get started. So, first of all, define muna natin ano nga ba yung sensor. Okay, so bakit napaka-importante yung sensor sa ating daily routine na pang-araw-araw guys? Ano mangyari kapag walang sensor? No? Kasi we are now in the new technology. Okay? So, ang sensor is an electronic device that detects changes in its environment and converts those changes into electrical signal. So sa madaling salita guys, ang sensor ay parang mata, yung tenga, ilong, or balat na isang robot o electronic device. Ito yung nagbibigay ng information sa mga microcontroller, no? Gaya ng mga Arduino or ESP32. So para saan? Para malaman kung ano nangyayari sa surroundings. So let's take for example yung sensor doon sa mga bahay nyo guys imagine kapag pumasok ka sa isang dark room, so nothing happens, siyempre walang ilaw, but suddenly the light turns on. So hindi ka naman manually switch on, hindi ko naman manually na gumamit ka ng para i-switch yung ilaw, no? So, ibig sabihin yan, paano nangyari yon? So, this is the answer is the sensor. So, yung first sensor na pag-usapan natin is the ultrasonic, no? Kung titingnan natin sa ating screen, ultrasonic sensor uses ultrasonic sound waves to measure distance. So, yung mga features niyan, may measure distance from 2 cm to 400 cm. So, easy to use, high accuracy, and not affected by lights or color. So, si sensor guys, kaya nasabi ko, measure distance using the sound waves that humans cannot hear. So, nagpapadala ito ng ultrasonic sound. Tapos, hinihintay yung echo na bumalik. Kapag bumalik ang sound wave, kinakalculate nito yung distance ng object. Okay? So, example tayo guys, meron kang obstacle sa harap ng robot. Kapag nakita ito guys na ultrasonic sensor, so ano mangyari? No? Pwedeng huminto yung robot, pwedeng mag-turn left or turn right, or umiwas no sa obstacle. So, depende yan yung paano mo siya i-program, kung ulan yung distance, no? Na pag mo ma-program. So, lahat yan, depende pa rin sa users. Okay? So, kapag nakakita ito ng ultrasonic sensor, pwedeng huminto, lumiko, or umiwas sa mga obstacle. So, yung common application guys, so yung obstacle, avoiding robot, parking sensor, and water leveling monitoring, and the automatic door. Okay? So, gagawa rin tayo ng mga contents about dito sa mga common application. And number 2, we have the IR sensor, no? Yung infrared obstacle sensor. So, detects object using the infrared light detection. So, detects object from 2 cm to 30 centimeters. Oh, not like dito sa ultrasonic, 2 cm to 400. Okay, so works in low light, adjustable sensitivity, and fast response. Okay, so ang IR guys,
yung IR ay gumagamit ng infrared light para makadetect ng object. Kapag may object sa harap nito guys, bumabalik yung infrared papunta doon sa receiver. So example nito guys, yung sensor ay madalas ginagamit sa mga tinatawag natin na line following robots. Object detection, automatic counter, and conveyor belt. Kaya kung nakita kayo ng robot na sumusunod sa black line, so siyempre malamang gumagamit ito ng IR sensor. Okay? So, scenario tayo, ano? Sa halimbawa, black line on the floor. So, meron kang gumawa ka ng black line. Okay? So, ang project natin is the line following robot. So, may napansin ba kayong robot na parang marunong siyang sumunod sa tinatawag nating daan? Robots follows the line. So, hindi guys ito hindi ito magic, no? Siyempre, it is using an IR sensor. So, yung black line ay na-create at matitect na infrared light habang ang white surface ay nagre-reflect. Okay? Kaya alam ng robot kung saan siya dadaan. That's why, ginagamit ito sa line following robot, object detection, and automatic counter. Okay? So, next one is the LDR sensor. So, light dependent resistor. So, detects light, intensity, and the surrounding. So, yung features niyan, detect light intensity, analog and digital output, simple and low. Okay? So, yung LDR guys, LDR stands for light dependent resistor. So, ang resistance nito ay nagbabago depende sa lights or liwanag. Kapag maliwanag, resistance decrease. Kapag madilim, resistance increase. So, yung common application, yung mga automatic street lights, solar garden, the smart home lighting, and light detection projects. Kapag dumili yung paligid, automatic na bubukas yung ilaw. Okay, so let's take for example, yung mga automatic street lights. So, if you are standing outside during the daytime, siyempre pag maliwanag, yung mga street lights is naka-off. Kapag gabi na guys, then covers the LDR sensor, automatic na bubukas yung ilaw. So, di ba? Amazing, di ba? Ang LDR sensor detects light. Kapag maliwanag, highlights means low resistance. Kapag madilim, high resistance. Kaya ginagamit ito sa mga automatic street lights, the garden light, saka yung mga smart home. So, yun yung tinawag natin na LDR, no? So, detects light intensity. So, example tayo guys, yung kaya nasabi ko, di ba? Pagka mayroong street lights, walang manually dyan na nag-on and off. No? So, gumagamit tayo ng LDR, no? Kapag nakadetect niya yung sun, automatic siya mag-off. So, pagdating lang medyo hapon wala na siyang nadidetect, mag-open na siya. Okay? So, check. We have the 8 bit. Okay. So, next tayo guys is the temperature sensor. Okay. So, yung temperature sensor, ito naman yung sumusukat ng temperature or init ng paligid. So, measures temperature of the environment. So, accurate temperature reading, common example, yung LM35, DHT11, and DHT22. So, mga application yan, yung weather monitoring, room temperature control, and the incubator system. So, halimbawa, kapag sobrang init ng room, automatic na pwedeng mag-on yung electric fan. Okay? So, yung automatic electric fan, halimbawa, mainit siya, di ba? Kung abot, halimbawa, sa mga 35 degrees Celsius, yung electric fan turns on, automatic yan. So, the temperature sensor detects the surrounding temperature. Kapag lumagpas dun sa program limits, automatic na mag-on yung fan. So, ginagamit ito sa mga weather station, sa mga air conditioner, mga greenhouse, sa mga digital thermometer. And the last one, we have the motion sensor.
So detects human motion by sensing the infrared radiation. So detects motion from 3 meters to 7 meter range. So wide detection angle, low power consumption, easy to use. So bakit natin low power consumption? Kasi kapag wala naman siya nadidetect, naka-off siya. Okay? So yung common application, yung mga security system ng bahay, yung automatic lighting, tsaka yung intruder alarm. So, pag sinabi nating PIR means passive infrared sensor. So, hindi ito guys nakikita ng mga tao gamit yung camera. Instead, dinedetect nito yung heat na galing sa katawan ng human being or the animals. Okay? So, gaya na sabi ko guys, yung tinatawag nating automatic lights. Kapag dumanang sa harap ng sensor, automatic itong madidetect yung movement. Okay? Sa isa-isa pa example ng home security. Okay? Sa halimbawa, yung room natin is very dark, madilim. So, imagine, gabi na, walang tao, yung lights naka-off. So, biglang may pumasok, walk in front of PIR sensor, then boom, automatic yan, mag-on yung ilaw. Kasi, nakasensya ng movement. No? O halimbawa, naglagay ka ng sensor sa bahay mo, doon sa stairs, sa hallway. So, habang naglalakad ka, automatic yan mag-on, no? And then, mga nilalagpasan mo is mag-off yan. So, meaning, yung motion sensor detected movement. So, actually, hindi camera ang ginagamit nito, guys. Ang dinidetect nito ay ang heat or infrared energy mula sa body ng human being. Kaya ginagamit ito sa mga automatic lights, the burglar alarm, the home security, and the smart building. Okay? So, that's all. So, ang tanong mo lang dyan, why are sensors important? So, imagine kung walang sensor yung robot. Hindi ito nalalaman kung may obstacle ba, kung madilim na, kung mainit yung paligid, kung may taong dumadaan. So, that's why sensors are called the eyes, the ears, and the senses of a robot. So, in real life example, so makikita natin yung sensor sa ating mga pang-araw-araw na buhay in our daily life. Automatic doors, yun, i-discuss na natin yan. Kapag nasense niya, automatic magbubukas. Yung street lights, hindi mo na kailangan pa mag-on and off. Okay? Yung mga smart homes, na halimbawa, on the way ka, gusto mo i-on ka agad yung aircon mo, automatic yan, That's all part also ng Internet of Things. So, ginagamit din sa mga industrial automation, ng mga hospitals, and agriculture. So, halos lahat ng modern technology ngayon ay gumagamit ng iba't ibang mga sensors. Okay? And that's our discussion about ultrasonic sensors, the different type of sensors. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Kung nakatulong ang video, don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang tutorial tungkol sa electronics, Arduino, robotics, programming, and the computer technology. Thank you so much for watching. See you in the next video. God bless everyone.